Walang kwentang magsasaka. Bibigyan kita ng 3 araw pa. Kung hindi mo mababayaran ang buwis sa lupa ngayong buwan, papatayin kita. Hindi ba't nabayaran ko na nung simula ng buwan? Sabi ko hindi pa bayad, kaya hindi pa bayad. Pag hindi mo nakuha ang pera sa loob ng 3 araw, patay ka na. Nabenta na lahat ng pwedeng ibenta. Ikaw na lang ang natitira. Ano ito? Kuya Ping-an. Kuya Ping-an, kinuha ko ito ng palihim. Ipunin mo ang buwis. Para hindi ka na masaktan. Ito rin, para sa'yo. Kainin mo na. Hindi pwede. Ibalik mo ang pera na ito. Ito. Hindi kasama ang kay Hunyo. 10 piraso lahat. Ang palayok na ito ay maaaring maging pera. Sabi ni tatay, ang pera na inilagay sa mahiwagang palayok ay magpaparami ng sarili. Totoo bang ang sirang palayok na ito ay isang kayamanan? Saan ko kaya itatago ang ganito kalaking palanggana? Lumabas ka. Itago mo. Totoo ngang mahiwagang bagay ito, ikaw, batang babae. Naglalakas loob ka pang magnakaw ng pera. Ayaw ko lang na mapalo si Kuya Ping-an, Tito Lee. Nandito ako para magbayad. Hindi mo kailangang magmadali, umuwi ka na. Ibabalik ko sa inyo. May natitirang 4 na barya, gusto kong bumili ng 4 na pandesal. Saan ka kumuha ng ganitong aming pera? Hinukay ko ang perang itinago ng mga magulang ko sa bahay. 4 na barya ay hindi lang 4 na pandesal ang mabibili. Kunin mo. Salamat, Tito Lee. Isang beses sa isang araw. 10 ang dagdag sa bawat beses, kung mas maagang napansin ni nanay. Hindi ka sana napagod ng ganito. Kailangan kong mabuhay ng maayos. Pumunta muna sa bayan para bumili ng pagkain. Binata, huwag munang magpagala-gala nitong mga araw. May mga tulisan sa paligid. Nagkaroon ng insidente sa barangay Little Creek ilang araw na ang nakalipas. Salamat, Mang. Kapag may pera na ako, bibili ako ng magandang bota at lilipat sa bayan. Ang amoy na ito. Tiger Girl. Tito Lee. Anong nangyari? Nasa balon si Tiger Girl, ang bandido. Kuya Pangan. May mga bandido. Bakit? Inaapi tayo ng mga sundalo. Inaapi rin tayo ng mga bandido. Gusto ko ring malaman, bakit napakahirap mabuhay ng mabubuting tao? Ang masasamang tao ay hindi kailanman nagbabayad ng kapalit. Mayroon pang mga buhay na tao sa baryong ito. May mga Diyos talaga sa mundong ito. Karaniwang talento. Matanda na rin. Limitado ang landas ng pagsasanay. Ipinanganak na may likas na kakayahan sa tubig. Ang lakas ng iyong talento. Sumama ka sa akin, bata. Tutulungan kitang mag-aral. Diyosa. Ate, kaya mo bang iligtas ang tatay ko? Hindi namin kayang iligtas ang mga patay. Ngunit kung tatahakin mo ang landas ng pag-aaral, magkakaroon ka ng kakayahang protektahan ng sarili mo balang araw. Kukunin ko ang hustisya sa aking mga kamay. Gusto kong mag-higanti. Sandali. Hindi nyo pa kasama si Kuya Ping-an. Iba ang mundo niya sa mundo mo. Hindi ako aalis. Ayokong maging immortal. Gusto ko lang si Kuya Ping-an. Tiger Girl. Sige na. Ayoko. Makinig ka. Mag-ensayo ka. Palakasin mo ang sarili mo, para wala nang makapanakit sa'yo. Paano ka naman? Mabubuhay ako. Hintayin mong maging tunay na immortal. Babalik ka para hanapin ako. Bibigyan ko siya ng paraan at mga mapagkukunan para sa pag-ensayo. Hanggat may buhay siya para mag-ensayo, natural na mabubuhay siya. Ang huling taong nagmamalasakit sa akin ay umalis na rin. Pero hindi kita sinisisi. Iyan ang pagkakataon mong baguhin ang iyong kapalaran. Detalyadong paliwanag sa makapal na lupa na paghinga at paghinga, ang mga nang-aapi sa mga tao. Wala akong palalampasin kahit isa.
Ang mga pumatay sa mga taga-nayon, ako mismo ang maghihiganti. Simula ngayon, hindi na ako papayag na apihin ng kahit sino. Ito ang tunay na pagsasanay. Hindi tama. Kayang kopyahin ng magic pot ang mga barya. Kaya ba nitong kopyahin ng mga espiritual na bato? Talagang kaya. Hindi lang mga barya, pati mga espiritual na bato ay kaya nitong kopyahin. Ang unang daluyan ng enerhiya ay bukas na. Unang antas ng pagsasanay ng enerhiya, ganito pala ang lakas. Nasaan na ang mga tao? Mag-uulat ako sa mga awtoridad. Inatake ng mga bandido ang nayon ng dahe. Isa na namang nayon ang hindi nakapagbayad. Kailan mag-aalis ng mga bandido ang mga sundalo? Karapat dapat ka bang magtanong sa akin? Kung wala na ang mga tao sa nayon, wala ka ng silbi. Ikaw ay isang sundalo. Paano ka makakapatay ng basta-basta? Kung patayin kita, sino ang makakaalam? Tama na. Ikaw. Paano posible? Kung mamatay siya dito, siguradong may hahanap sa kanya. Kung palibutan tayo, siguradong mamamatay ako. Kailangan matutunan kung paano lumaban. Pangalawang ugat ang nabuksan. Ikalawang antas ng enerhiya. Hindi ba nasuyad na ang nayon? Bakit may usok pa? Baka may nakatakas. Pasukin natin. Sila ang Samira sa dahon ng ilog. May tao, taga-dawang siyan ako. Kung gagalawin mo ako, hindi namin palalampasin ang pamilya mo. Wala na ang buong pamilya ko. Natatakot pa rin ako, pero sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Ano na naman ito? Sumisipsip pa ito ng espiritual na bato. Ang anteng-anteng ay makakapagligtas ng buhay. Si Scar ay may dala nito pero hindi ako napigilan. Dahil wala na itong espiritual na enerhiya, ang lakas kumain nito. 10 tao, 11 kabayo. Ang isa ay kabayo ng taga-kolekta ng buwis. Matandang kabayo, alam ang daan. Sinundan nila ang kabayo para makapunta rito. Siya ang tiyak na salarin. Wala nang oras para magtago. Talagang nakakaligtas. Ang batang ito ay isang monghe. Takbo. Nang ahas kang galawin ng mga sundalo, hindi ka palalampasin ng 4,000 kabalyero ng Pingshui. Kung wala ako, matagal na akong napatay ng mga espada. Napakagandang kabayo. Kung gagamitin sa pagsasaka. Hindi sana ganoon kapagod si nanay noon. Pero ngayon hindi pwede manatili. Kunin ang biyaya. Kunin. Ilabas. Magandang kayamanan. Hindi na kailangang magdala ng pakete sa hinaharap. Hindi na rin matatakot na manako ang mga bagay. Itago ang mga bagay sa tansong palayok, agimat para sa kaligtasan. Pero hindi ito ang aking kakayahan. Ang tunay na maaasahan ay ang antas ng pagsasanay at Ginoo, sinalakay ng mga tulisan ang nayon ng dahe. Pakiusap, tulungan niyo kaming sugpuin sila. Talagang pare-pareho lang ang mga sundalo. Wala silang pakialam sa buhay ng mga mamamayan. Ikatlong linya ng enerhiya, magsanay. Ikatlong palapag, nandito ang ikalawang pinuno. Dito namatay sina Kuya Leopardo at Kuya Balaraw. Lumabas kayo sa loob. Niloloko mo ako. Itong batang ito ang nakatapos kina Kuya Leopardo. Siya nga talaga, nakita ko mismo na may hawak siyang kutsilyo. Nasaan ang mga nakatatanda sa bahay mo? Paalisin mo siya. Ako lang ang nandito sa bahay. Sino ang nanakit sa mga tao namin? Hindi ko alam. Pagdating ko, nakahandusay na sila sa may pintuan. Sayang ang oras. Tapusin na ang batang ito. Pumunta sa susunod na baryo. Mga sundalo. Pangalawang pinuno, may mga sundalo. Kapitan, kumusta ka na? Kayo, mga bandido, ang tatapang ninyo. Naglalakas loob kayong pumasok sa baryo sa liwanag ng araw. Kapitan Su, ito ang aming handog sa araw na ito. 300 tail na pilak, may ilan pang alahas. Huwag mo na akong ipakita ulit. Salamat, Kapitan Choi. Wala na ang mga tao sa nayon. Huwag sayangin ang mga palayan. Anihin ang mga butil. Pagkatapos, ilipat ang mga lupa sa pangalan ko. Tama, may lupa rin ang pamilya ng batang ito. Itapon mo na lang. Akala ko dati nakakaunti lang ang masasamang tao. Yun pala, masyado lang akong inosente. Bakit ka tumatawa? Tapusin mo na siya.
Hindi ka ordinaryong tao. Nagpapakahirap magbayad ng buwis ang mga magulang ko para mabuhay. Pero kayo, kinukuha niyo ang pera at pinapalaya ang mga tulisan. Ngayon gusto mo pa ring agawin ang akin. Kunin ang buhay ko, ngayon hindi ako papayag. Walang kwenta. Ang bilis mo. Ikaw nga ay isang monghe. Mga teknik sa pag-insayo, mga batong espiritu, mga proteksyon, mga gamit sa imbakan. Bakit nasa iyo lahat ng ito? Pag pinatay kita, akin na ito. Ano yun kanina? May lakas ka nga. Pero wala kang alam sa mahika, at hindi mo rin alam ang sining ng pakikipaglaban, sa parehong antas ng labanan. Ano ang ay panlalaban mo sa akin? Ang galing ng kapitan. Patayin ang batang ito. Ang mga pagkakataon niya ay para sa kapitan. Ayokong mamatay. Hindi ko pa naipaghiganti ang mga magulang ko. Hindi ko pa nakikita si Tiger Girl. Hindi ko pa nasisimulan ang landas ng immortalidad. Bumagsak na ang kapitan. Tumakbo na. Kanina, ako na sana ang babagsak. Wala akong guro. Wala rin akong padrino. Bawat patakaran para mabuhay ay kailangang ipaglaban ng sarili kong buhay. Dagwang espada ng lakas. At isang bote ng Dagwang Paildores. At isang bote ng Dagwang Paildores. Hindi nakapagtataka na ang karaniwang espada ay hindi makakatapat dito. Hindi na ako pwedeng manatili sa Dahe Village. Si Kui Xiao ay isang squad leader lamang. May mas malalakas pang tao sa Pingshui County. Kapag nagpatuloy pa ito, 4,000 kabalyero ang darating. Siguradong mamamatay ako. Nanay, tatay, aalis na ang inyong anak. Tinuruan ninyo akong maging mabuting tao noon. Pero sa mundong ito, napakahirap mabuhay ng mabuting tao. Hindi ako magiging taong pumapatay ng walang dahilan. Pero ang mga nanakit sa amin, hindi ko sila palalampasin. Kung may mga Diyos talaga sa mundong ito, tiyak na tatahakin ko ang landas ng pagiging Diyos. Balang araw babalik ako. May nangyari sa dakilang general. Inatake tayo ng kaharian ng Daksha. Hindi. Si Kapitan Kui Xiao ay pinatay ng isang batang monghe. HMM. Ang mga bastos na tao ay naglakas loob na salakayin ng mga sundalo. Isang batang taga-nayon. Mayroon palang kasanayan sa pagsasanay, mga batong espiritual, at mga proteksyon na gamit. Mayroon pang imbaka na gamit. Kawili-wili. Mag-utos. Pahabalan ng ilang leader ng pangkat. Sino ang makakakuha ng pagkakataon? Depende sa kakayahan. Bukod pa rito, ang mga naglalakas loob na lumaban, dapat ipakita sa lahat ng suwail ang kanilang kahihinatnan. Magbayad ng buwis sa pagpasok sa lungsod. 5 pirasong baryang tanso. Pumasok ka, magsanay ng kapangyarihan. Amulet ng espiritual na bato, kasangkapan sa pag-iimbak. Kahit alin sa mga ito ay sapat na para sa panganib, lalo na kung nasa isang batang tagasasanay. Bilasin mo, mawawala na ang pagkakataon. Ngayon, ako naman ang pagkakataon. Kahit na ako'y isang tagapag-ayos na ngayon, marami pa rin akong kailangang matutunan tungkol sa pagiging tagapag-ayos. Ano ang blood chipil? Mga squad leader, mga team leader, gaano kalakas ang mga general? Ano ba talaga ako ngayon? Sa laban kay Kui Xiao. Halos mamatay ako sa ilusyon ng espada. Kailangan kong alamin ang sitwasyon bago kumilos. Hindi kayang talunin ng Ling Tai ang dasiya. Pero gusto pa rin makipaglaban. Tayo ang nahihirapan. Narinig ko na sa dasiya, walang buwis kapag may digmaan. Sa atin, hindi ganoon. Lalo pang tumataas ang buwis. Parang wala nang pakialam sa buhay. Narinig nyo na ba? May mga tao sa Dahe Village na pumatay ng maraming sundalo. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Maraming tao ang pinadala ng Su County doon. Karapat-dapat lang. Matagal nang dapat may nagparusa sa mga sundalo. Akala ko ako lang ang may reklamo sa mga sundalo. Lahat ay galit pero takot magsalita. May nakapaskil na wanted poster sa pintuan ng lungsod. Yung pumatay kay Kapitan Kui Xiao. Hulaan niyo kung sino. Ang pumatay ay isang binatilyo. Binatilyo, ang galing ng leader ng pulutong. Paano siya napatay ng isang kabataan? Nakita ko mismo ang larawan. Matagal nang hinahanap ng mga sundalo pero di makita. Pinaghihinalaang tumakas siya sa ibang bayan. Lahat ng pintuan ng lungsod ay may nakapaskil na wanted poster. Kabataan, mabuhay ka sana. Kung ako ang taong yon, tatakbo ako papuntang silangan. Sa silangan ay ang Eagle Mountain Range. Matarik ang lugar. Hindi makapasok ang mga kabayo dahil maraming bandido. Huminto ka. Buksan mo ang bag. Tingnan ko kung anong magagandang bagay ang nasa loob. Umalis ka na. Sandali, ikaw ay.
Siya iyon. Ang batang iyon ang pumatay kay Kapitan Quixiao. Bilisan mo at I-report, tumakbo ang salarin sa silangang gate. Habulin. Ha ha ha. Ang swerte ko talaga. Akala ko pauwi na ako sa lungsod, hindi ko akalain na ikaw mismo ang lalapit. Bata. Ibigay mo ang pagkakataon. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Susuko na ako. Ito na lahat ng aking ari-arian. Ha ha ha. Puting, hanggal na bata, si Quixiao na tanga. Ganito siya namatay sa mga kamay mo. Sayang, hindi mo ako maloloko. Sa pakikipaglaban sa mandirigma, ikaw ay hilaw pa. Ha ha ha. Gusto kong makita kung ilang beses kayang pigilan ang iyong proteksyon. Mahiwagang espada. Mahiwagang espada. Bagaman kaunti lang ang natutunan. Ngunit nakakagulat. Sapat na, ang batang ito, kakapasok lang sa bundok ilang araw pa lang, paano siya lumakas agad? Noong laban kay Quixiao, nanalo lang ako dahil nagpagulo ako gamit ang espiritu. Sa laban na ito, kung hindi ko pinilit ang sarili kong mag-ensayo ng espada nitong mga araw, talo na sana ako ngayon. Ang malapitang laban ng aking kahinaan. Kung hindi ko ito aayusin, siguradong mamamatay ako sa kamay ng mas malakas pa kay Quixiao. 2 bote ng mga gamot. 1 bote ng gamot para sa dugo, 1 bote ng gamot para sa sugat, kasama ang kay Quixiao. Lahat ay 5 gamot para sa dugo, at 1 aklat ng mga teknik para sa dugo. Dapat matutunan ng mga tagapagsanay ang pagbuga ng apoy, pagkontrol sa tubig, at pagmanipula ng kahoy. Pero wala akong guro, walang pangkat. Ngayon, ang pinakakailangan ko ay hindi malalayong kapangyarihan ng mga Diyos, kundi lakas at kasanayan sa espada. Pang-apat na antas ng pagsasanay ng enerhiya, ngunit sa susunod na pag-unlad, kailangan ng hindi bababa sa 16 na piraso ng batong espiritu. Mas malayo ang pagbuo ng pundasyon. Sabi ng matanda, ang pagbuo ng pundasyon ay hindi lang nangangailangan ng batong espiritu. Kailangan din ng paeldores ng pundasyon. Kailangan pa ng gabay. Ang enerhiya ay dumadaloy sa buong katawan. Ang mga monghe ay nagmumuni-muni. Ang mga mandirigma ay pinapalakas ang laman. Dapat paulit-ulit na itulak ang katawan sa hangganan. Nagawa ko na. 1 araw lang, natapos ko na ang unang antas ng Blood Chi technique. Narinig ko sa bayan na may 5 sundalo. Kakapalabas lang ng 1 tao na nakakuha ng unang antas. Ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nila magawa. Ako, 1 araw lang. Siguro dahil isa akong alagad. O baka naman may talento rin ako sa pagpapalakas ng katawan. Walang nagsabi sa akin ng sagot. Pero hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay mas lumakas ako. Kahit hindi gumamit ng enerhiya, kaya kung makipagsabayan sa karaniwang kapitan. Nanay, tatay. Kung makita ninyo ang kasalukuyang ako, siguradong matutuwa kayo. Hindi pa sapat. Hindi pa ako sapat na malakas. Hindi ito karaniwang hayop. Halimaw na hayop. Mahiwagang espada. Pagdating mo, huwag ka nang umalis. Hindi rin ligtas ang bundok ng agila. Bukod sa mga tulisan at sundalo, may mga halimaw na hayop din. Ang karne na ito ay nagdudulot ng mainit na agos mula sa tiyan, na kumakalat sa mga braso at binti, parang dugot lakas. Hindi, ito mismo ang dugot lakas, halimaw. Ang laman at dugo ay makakapagpalakas din. Buong katawan ay mas kapakipakinabang kaysa isang paeldores ng dugot lakas. Nag-aalinlangan pa ako, kung gagamitin ko ba ang palayok ng kayamanan para kopyahin ang paeldores ng dugot lakas. Ngayon, mukhang hindi na kailangan. Ang mga halimaw sa kabundukan ng agila ay ang pinakamagandang mapagkukunan ng pagsasanay. Pakiusap, patawarin niyo na kami. Sasama ako sa inyo. Patawarin niyo ang anak ko, bata pa siya. Pakiusap, patawarin niyo ang anak ko. Ang ingay mo, nanay. Sino ka? Paano ka naglakas loob na makialam sa mga bagay ng Duongshan? Siya iyon. Ang batang pumatay kay Kapitan Quixiao. Tumakbo ka. Siya iyon, Terena. Maraming salamat, tagapagligtas. Tulong, nakita na siya. Nandyan ang batang iyon, magpadala ng senadorias agad. Nakita pa rin siya. Huwag hayaan siyang makatakas.
May gantimpalang 1,000 pilak kapag nakita siya. Iniligtas kami ng kuya ni nanay. Bakit hindi hinuhuli ng mga sundalo ang mga tulisan kundi ang kuya? Pagpapalakas ng kapangyarihan gamit ang mga bato, mga proteksyon na gamit, mga imbakan na gamit. Ang mga pagkakataong ito ay para sa akin. Kailangan ko lang mahuli ang batang iyon. Sigurado akong magiging leader ako ng grupo. Sa wakas, natagpuan na kita. Isa pang kapitan ng pulutong. Ibigay mo ang pagkakataon. Maaari kitang gawing mas kaunti ang pagdurusa. Hindi ko akalaing marunong ka rin ng ilusyonaryong espada. Isang henyo lang ang kailangan ng Shuexian. Hindi na kailangan ng pangalawa. Mukhang hindi kita pwedeng pabayaan. Kahit na napigilan na ang tunay na espada, bakit nag-trigger pa rin ang amuleto? Napansin mo ba? Ang sinanay ko ay hindi ang unang antas. Ito ay ilusyon na espada. Pangalawang antas, 2 ilusyon. Isang tunay, 2 peke. Ano ang silbi ng pagharang mo sa isang espada? Napakalakas ng kanyang pag-atake. Kung magpapatuloy ito, 8 pang beses lang. Masisira ang anteng-anteng. Ano? Natakot ka ba? Ang ilusyon na espada ay isang teknik na nakuha ng aking ama mula sa labas. Anong karapatan mayroon ka, isang karaniwang tao, para matutunan ito? HMPH. Ano ka ba kung wala kang anteng-anteng? Ikaw na isang tagalabas na monghe. Wala kang karapatang tumayo sa harap ko. Ano ka ba kung wala ang iyong ama? Hinahanap mo ang kamatayan. Tapos na. Lahat ng iyong kapalaran ay akin. Paano mo nagawang sayangin ang aking anteng-anteng? Akala mo ikaw lang ang may alas, hindi mo ako masasaktan kahit may kutsilyo ka. Gusto mo pang gamitin ang paa mo? Imposible. Ang iyong anteng-anteng ay wala ng bisa. 2. Hindi lang 2. Ang huli ay sinadya kong ipakita sa'yo. Sinadya ko ring tanggapin ang saksak na yon. Hayop ka. Bilasan mo at iligtas mo ako. Ang ama ko ay si Shuexian, General. Kung manggahas kang galawin ako, siguradong gagaantay ang ama ko. Malapit na ang mga humahabol. Wasak. Wasak na ang anteng-anteng. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Nakain mo ang pangkalat ng espiritu. Wala na ang espiritu. Ang bandila ng ritual sa tabi ay sumisip-sip pa ng espiritu. Hindi ka na makakabawi. Sino ka? May karapatan kang tanungin ako. Kung saan nanggaling ang iyong mga kasanayan at mga mapagkukunan. Sa madaling salita, dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa pagpunta namin sa inyong nayon. Hindi mo sana nakilala ang mga alagad. Ang duwang siya ng Samire sa inyong nayon. May karapatan ka bang magalit? Ang Blood Soul Pearl na ito ay dinala ko mula sa aming sekta. May nagsasabing makatawid sa langit, may nagsasabing maging demonyo. Kayang paulit-ulit na Ipar Anes ang pinakamasakit na alaala. Hanggang sa bumigay o sabihin ang lahat. Dahil hindi ka nagsasalita. Magtiis ka na lang ng dahan-dahan. Ina. Tumigil ka. Hindi. Ama. Hindi ko na kaya. Walang makakatagal sa Blood Soul Pearl. Agad siyang susuko. Ano ang sinabi mo? Patay na ang anak ko. Ang anak ko ay may halimaw, may pananggalang ako. Paano ako mamamatay sa kamay ng isang batang walang muwang? General, pinatay talaga ng batang iyon si Shu Hao. Ginoo, iutos. Magpadala ng 2,000 sundalo. 2 kapitan papunta sa Eagle Mountain Range, kahit anong mangyari. Hulihin ang batang iyon. Sa kabila ng hangganan, General. Hindi ko pinapansin ang hangganan.
Gusto ko lang siyang patay. Ang anak ng general ay natalo rin ng batang iyon. Sino ba talaga ang batang iyon? Ano ang pangalan niya? May tawag sa kanya na maliit na bayani. Isang binatilyo ang pumatay sa anak ni Shu Tao. Kumpirmado. Nagpadala na si Shu Tao ng 2,000 sundalo, 2 kapitan. Pumasok sa kabundukan ng Yingtan para sugpuin. Nabawasan ng 2,000 puwersa. General, ito ang magandang pagkakataon para sumalakay, hindi. Ngayon umatake. Pinakamadami makakapatay ng ilang tao, hindi mababago ang laban. Ibig sabihin ng general. Magpadala ng tao para iligtas ang bata. Iligtas siya. Oo. Ang kailangan ko ay hindi lang ang kanyang lakas, kundi ang puso ng tao. Matagal nang nagrereklamo ang mga tao sa Shui County. Kung mailigtas natin ang kabataang ito na naglakas loob na lumaban sa mga sundalo, siguradong kikilos ang damdamin ng bayan para sa pagbabalik ng lalim ng dagat sa ilog sa daungan ng tubig. Maaari bang makuha ang Shui County sa pagitan ng tubig, pusong malalim? Si Jipusan ay nagdala ng balde ng tubig sa timog. Tingnan natin sa pagkakataong ito, hindi siya humingi ng awa buong araw. Bumalik sa pinuno, wala. Nag-in sa'yo. Ang ika-4 na antas ng pagsasanay ay nakayanin niya hanggang ngayon. Ang batang ito ay may pambihirang determinasyon. Sayang, kahit gaano kitigas ang buto, pwede pa rin itong mabali. Dumating na ang mga tao ni Dato. Dahil hindi siya nagsasalita, ibigay na lang natin siya sa mga pulis, kapalit ng benepisyo. Bantayan niyo siya, kapag siya'y nagmakaawa. Agad niyo akong sabihan. Pinaghintay mo ako buong araw at gabi. Sige, sabihin mo kung saan mo itinago ang mga resources. Paulit-ulit na sinabi sa akin ng nanay ko na dapat akong mabuhay ng maayos. Ganito ka na nga. Gusto mo pa ring mabuhay, kung mabubuhay ka pa. Kakainin ko ang salita ko. Dugo ng kaluluwa. Naging isa na kami. May tumakbo palabas. Ah. Anak, tumakbo ka. Humingi ng tulong sa mga awtoridad. Patay na ang mga humaharang. Bukas na ang pinto, umuwi na tayo. Nabuwal, ilang daang bandido yan. Makakauwi na tayo. Salamat sa tagapagligtas. Salamat sa tagapagligtas sa pagligtas ng buhay. Batayan ng mga rune. Ang mga guhit na ito ay katulad ng mga rune sa mga talisman at bandila ng array. Ganito pala ang paggawa nila. Pero ang mata na ito ay hindi na ang dati. Binigyan nito ako ng bagong lakas. Pero hindi ako dapat magpakalulong. Kailangan munang mabuhay. Pagkatapos ay magiging malakas. Kailangan maging sapat na malakas. Kailangan maging sapat na malakas. Saka lamang ako may karapatang mag-usap tungkol sa paghihiganti. Itaas mo agad ang Blood G technique sa ikalawang antas. Kayong dalawa. Ayon sa kasunduan, ibibigay ko sa inyo ang batang iyon. Hindi na kayo pwedeng mang-abala sa akin. Dawamshan. Sa iyong kakayahan. Sumali ka sa hukbo para mas maraming benepisyo. Bakit ka pa magiging bandido? Hindi tama. Napakatahimik ngayon. Wala na ang lahat ng ingay. Imposible. Nasilang kanyang espiritu ng gamot na sanling. Maaaring nakatakas siya. Ang Blood Soul Pearl ay nag-fuse sa mata ng batang iyon. Ng bata. Ang aking Blood Soul Pearl. Ang aking Battle Flag. Nasaan si Yuan Bin? Tumakas. Siyempre tumakas. Wala ka ng silbi. Hindi ko mahanap ang batang iyon. Ikaw na lang ang dadalhin ko pabalik para makabawi. Kayo lang. Nung sumikat ako, hindi nyo pa alam kung nasaan kayo. Lumapit. Ah. Yuan Bin. Shu Tao, Pingshui County.
Babayaran ko lahat ng utang na ito, isa-isa. Nasa ikalawang antas na ng lakas ng dugo. Paghinga at pagbuga. Isang buwan na akong nag-ipon ng mga espiritual na bato para umabot sa ika-4 na antas ng enerhiya. Ang pamamaraan ng dugo ay mas mabilis na umabot sa ikalawang antas. Mas malakas pala ang aking kakayahan sa pagpapalakas ng katawan kaysa sa inaasahan. Mas mabilis din gumaling ang mga sugat ko. Lakas. Ito ang tunay na makakapagpanatili sa buhay. May paparating. Isang grupo ng mga walang kwentang mandirigma, kung hindi lang bumagsak ang aking antas. Isang daliri lang ang kailangan ko para patayin kayo. Pati na rin ang batang iyon. Kung hindi niya ninakaw ang aking watawat, hindi sana ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Ikaw pala. Ha ha ha. Ang aking Blood Soul Pearl at Array Flag ay bumalik na sa akin. Ikaw lang ba ang magtatangkang sumalakay sa akin? Blood Soul Pearl. Ako ay isang cultivator ng Heavenly Spirit Pavilion. Nang ahas kang galawin ako. Hindi papayag ang Heavenly Spirit Pavilion. Habang ikaw ay may sakit, kukunin ko ang iyong buhay. May energy fluctuation doon. Baka nandyan si Yuan Bin. Hindi si Yuan Bin. Siya ang batang hinahanap ng general. Haha, sa wakas natagpuan na. Ikalawang antas ng lakas ng dugo. Tunay na kapitan ng pangkat. Akala nyo ba makukulong nyo ako ng ganito? Jiang Pingan. Akala mo ba na makakatakas ka dahil sa pagsanib ng Blood Soul Pearl sa harapan ko? Isa ka lang malaking langgam. Huwag kang magmadali, bata. Narito na ako. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Huwag kang magmayabang. Kaya mo yan, bata. Ang gamot na ito ay makakapagprotekta sa iyong puso. Kapag gumaling ka na, kailangan mo akong samahan sa 3 baso ng alak. Gising ka na, magpapakilala ako. Ako si Meng Kuo. General ng Lianshan, sa loob ng teritoryo ng Dakilang Siya. Katabi ng Hisui County. Hindi ko akalain na ililigtas ako ng mga tao ng Daksha. Ang iyong sugat ay ginamo na ni Matandang Li. Si Matandang Li ang nagligtas sa'yo. Maraming salamat. Hindi ko na paliligoy-ligayin. Maganda ang iyong talento. Gusto kitang isama sa aking kampo ng hukbo. Sige, niligtas niyo ako para labanan ng Pingshui County. Pinilit nila ang aking mga magulang na magpakamatay. At sinira nila ang Dahe Village. Gusto kong patayin sila. Pareho tayo ng layunin. Ganun pala. Ngayong sumali ka na sa kampo ng mga sundalo. Laging may kondisyon. Ano ang gusto mo? May paraan ka bang buhayin ng patay? Pasensya na, walang sino man sa mundo ang makakabuhay sa patay. Paano maging immortal? Napakahirap maging immortal. Kailangan ng mga tagapagsanay na lampasan ang pagsasanay sa enerhiya at pundasyon. Ang Jindan at Yuan Ying ay kailangan pang makayanan ng kalamidad ng langit. Matagal nang walang nagiging immortal sa mundong ito. Matagal nang wala. Ibig sabihin, may naging immortal na noon. Oo. Sinasabing ang nagtatag ng dinastiyang Daksha ay umakyat sa mundo ng mga immortal. Ngunit matagal na iyon nangyari. Kung may mga Diyos sa mundo, gusto kong maging Diyos. Kapag naging Diyos ako, sigurado akong makakahanap ako ng paraan para buhayin sina ama at ina. Ama. Sabi ni Lolo Lee may dumating na henyo. Mas magaling pa sa akin. Gusto kong makipaglaban sa kanya. Magiging kasing ganda kaya si Tiger Girl kapag lumaki siya. Ikaw ang henyo. Halika't makipaglaban sa akin. Huwag kang magulo, Xiao Jing. Lumabas ka, ayoko. Gusto ko lang makita kung sino ang mas henyo kaysa sa akin. May 3 blood chi pills dito. Ito ang gantimpala para sa pagpatay mo sa 3 kapitan ng pangkat. Ikaw ay isang espiritual na tagapagsanay, kung ayaw mo ng mga dugo ng enerhiya na Paeldores. Pwede mo ring ipalit kay Lolo Lee ng mga bato ng espiritu. 300 dugo ng enerhiya na Paeldores. Ang isang kapitan ng pangkat ay nakakakuha lamang ng 3 sa isang buwan. Hindi pa ako kabilang sa Lianshan dati. Ang gantimpalang ito ay maaari niyang hindi ibigay sa akin. Maraming salamat, General. Magpahinga ka muna at magpagaling. Pagkatapos, iaayos ko ang pagpasok mo sa kampo. Kung walang aberya, magkakaroon ng isang laban sa Shui Xian ngayong taglamig. Shui Tao. Ang mga taong nagtulak sa kamatayan ng aking mga magulang.
Sa wakas ay makakaharap na natin. May mga tungkulin pa akong kailangang asikasuhin. Ano ang pangalan mo? Jiang Pingan. Binigyan ka ng 3 blood chi pills ng tatay ko. Hindi ako sang-ayon. Gusto kong makipagpaligsahan sa'yo. Hindi ako marunong makipaglaban. Baka masaktan ka sa laban. Ha ha ha. Nasaktan mo ako. Sa buong kampo, wala pang nakakasakit sa akin. Tara. Sa bakuran, kung hindi tayo magtutunggali, hindi na kita kakausapin. Paano tayo magtutunggali? Halika. Ang dalaga ay makikipaglaban sa batang iyon. Ang batang iyon ay iniligtas ni Lolo Lee. Narinig ko na magaling siya. Kahit gaano pa siya kagaling, mas magaling pa rin ang dalaga. Ang dalaga ay ang pinakabatang kapitan ng Lianshan. Hindi naman siguro. Lolo Lee, ibig niyong sabihin ay matatalo ng batang iyon ang dalaga. Ang talento ay talento. Ang labanan ay labanan. Ang dalawang ito ay hindi pareho. Para maging patas, gagamit tayo ng parehong sandata. Ikaw ang mauna, para hindi ka mawalan ng pagkakataon kapag ako na. Hindi ito basta lakas lang. Ito ay ang sining ng espada. Ang sining ng espada ng dalaga. At nasa ikalawang antas na, talagang kahanga-hanga ang dalaga. Napakahusay ng sining ng espada. Akala ko'y ilang palo lang ay tapos na. Ngayon gusto kong makita ang sining ng espadang ito. Halika na, kung matatalo mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang teknik ng espada. Aatake na ako. Hindi pa sapat ang bilis. Na-dominate na siya ng dalaga. Talagang mas malakas ang dalaga. Ayon sa impormasyon, siya ay nasa landas ng espiritual na pagsasanay. Pero hindi pa niya ginagamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Nakikipaglaban siya gamit ang pisikal na kakayahan. Isang espiritual na mandirigma sa ikalimang antas. Kaya niyang makipagsagupa gamit ang pisikal na pamamaraan. Pinakabatang kapitan ng pangkat sa Lianshan. Dalawang uri ng pagsasanay. Kung totoo man ito. Napakadelikado nito. Isang buwan lang ang nakalipas, ginamit niya ang estratehiya para talunin si Quishao. Isang buwan lang, umabot na sa ganitong antas. Ako si Meng Jing, ang pinakamagaling sa Lianshan. Talaga. Huling hiwa. Hindi ako papayag. Ulitin natin. Sapat na, miss. Hindi pa sapat. Hindi ko alam na pupunta siya sa pangalawang palapag. Kung alam ko lang ng maaga, siguradong mananalo ako. Sa totoong labanan. Walang magsasabi sa'yo ng maaga kung ano ang alas ng kalaban. Lalo na't si Jiang Pingan ay laging nagpaparaya sa'yo. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay umabot na sa pinakamababang pamantayan ng kapitan ng unit. Kapitan, ang bata niya. Paano ito posible? Kaya ko rin magtagumpay. Si ama ang pumipigil sa akin. Miss, huwag kang magpadalos-dalos. Bukas kailangan mo pang sumali sa pagpili ng mga henyo sa distrito. Kailangan mong magtipid ng lakas. Huwag mong ipagsabi ang nangyari ngayon. Kung sino man ang magsabi, hindi ko siya palalampasin. Ikaw si Jiang Pingan, tama ba? Hintayin mo, pagbalik ko mula sa pagpili ng mga henyo sa lalawigan. Tiyak na tatalunin kita. Ikaw ay may kasanayan sa parehong espiritu at lakas. Ano ang ibig sabihin ng kasanayan sa parehong espiritu at lakas? Ang espiritual na enerhiya ay espiritual na pagsasanay. Ang pagsasanay ng katawan ay pisikal na pagsasanay. Kapag pinagsama ang dalawang landas, ito ay tinatawag na espiritual at pisikal na pagsasanay. Totoo nga. Maraming salamat sa pagliligtas, nakatatanda. Kung hindi dahil sa inyo, matagal na akong patay sa kamay ng dalawang kapitan. Walang anuman. Ang general. Ang nagpadala sa akin para iligtas ka. Ang utang na loob sa general ay para sa general. Ang utang na loob sa nakatatanda ay para sa nakatatanda. Hindi pwedeng paghaluin ng dalawa. Ha ha ha. Ikaw bata ka, marunong ka sa patakaran. Mukhang wala kang alam. Halika, umupo ka. Ipapaliwanag ko sa iyo ang tunay na mundo ng pagsasanay. Sa mundo, may 3 uri ng mga nag-aaral. Pag-aaral ng espiritu, katawan. Pag-aaral ng kaluluwa. Pinakamarami ang pag-aaral ng espiritu. Ito rin ang pangunahing uri. Maaari rin itong magbunga ng mga panday at mga dalubhasa sa mga rune. Mga alchemist at mga array master. Ang mga body cultivator ay gumagamit ng lakas ng katawan at dugo.
Ang mga Soul Cultivator ay pinakamaliit at pinakahiwaga. Sa itaas ng Chi Refinement ay Foundation Establishment. Sa itaas ng Foundation Establishment ay Golden Core. Pagkatapos ng Golden Core ay Nascent Soul. Ang Lingtai Kingdom ay isang maliit na kaharian lamang. Kailangan mong i-imprint ang iyong Divine Sense upang tunay na magamit. Ang mga rune ay maaaring gumawa ng mga anteng-anteng. Maaari rin itong magpagalaw ng mga bandila ng array. Mga teknik, mga gamot, mga kagamitan, mga talisman. Bawat isa ay daan para sa mga tagapagsanay na maging mas malakas, hindi pa lubos na gumaling ang iyong katawan. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Nakatatanda. Alam mo ba kung paano maging immortal? Maging immortal. Ang daan ng immortal ay malabo. Ako, isang maliit na tao, paano ko malalaman kung paano maging immortal? Ngunit kung pag-uusapan ng pinakamalapit sa daan ng immortal, marahil ay ang pagtatatag ng dakilang siya. Ang pinakamataas na lihim na iniwan ng pinuno ng bansa. Pinakamataas na lihim. Paano ko ito matutunan? Huwag mo nang isipin. Ang bagay na iyon. Para lang sa mga royal. O sa mga nagbigay ng napakalaking kontribusyon sa dasiya. Ang may karapatang makalapit. Kung magawa mo talagang baguhin ang kapalaran ng bansa, baka magkaroon ka ng pagkakataon na magbigay ng malaking kontribusyon sa dasiya. Kapalit ng pagkakataong matutunan ng pinakamataas na lihim na sining, baka ito ang pinakamalapit na daan sa pagiging immortal. Kahit gaano kahirap, hindi ako susuko. Dahil gusto kong buhayin muli ang aking mga magulang. At saka, kung walang sapat na mapagkukunan, huwag basta-basta magdobleng pagsasanay sa spiritual at martial arts. Kung sabay natatahakin ng dalawang landas, masyadong malaki ang magagastos. Ang isang ordinaryong tao ay mahihila hanggang mamatay. Maraming salamat sa payo, nakatatanda. Kailangan kong maging mas malakas bago magtaglamig. Mayroon akong 300 piraso ng blood chi pills. Hindi problema ang pagbuo ng katawan. Gagamitin ko ang treasure basin para kopyahin ang chi gathering pills. Magpapatuloy ako sa spiritual cultivation. Ang aking talento sa spiritual cultivation ay hindi pwedeng mag-meditate. Pwedeng magpagaling ng sugat. Pwedeng mag-drawing ng mga simbolo, paggawa ng mga payaldores at panday. Mas maraming kakayahan, mas maraming buhay. Hindi kailanman sapat ang mga paraan para iligtas ang sarili. 2 walang kwenta. 2 miyembro ng malaking grupo. 2,000 sundalo. Hindi man lang mahuli ang isang bata. General, nailigtas ng dasiya ang batang iyon. Hindi namin alam. Nalaman na ng aking especially iya. Ang batang iyon ay nasa Lianshan ngayon, sa bahay ng general. General, ano ang gagawin natin ngayon? Magpadala ng tao para patayin siya. Siyempre kailangan patayin. Maghanap ng profesional na mamamatay tao. Hindi ako naniniwalang mabubuhay siya ng matagal. At agad na maghanda ng pagkain. Siguradong aatake ang Lianshan ngayong taglamig. General, kakaunti na lang ang pagkain ng mga magsasaka. Ngayon ay panahon ng anihan. Paano sila walang pagkain? Kung hindi magbigay, kukunin natin. Ang hirap ng mga teknik. 1 buwan na ang lumipas. Sa wakas, nakamit ko ang breakthrough gamit ang Chi Gathering Pill. 6 na antas. Ang Thick Earth Breathing Technique ay nagbukas ng lahat ng 10 meridian. Pero ang Fireball Technique ay hindi pa rin malakas. Ang antas ay maaaring mapataas gamit ang mga mapagkukunan. Ngunit ang pag-unawa sa mga teknik ay hindi. Dalhin ito sa labanan sa taglamig. Baka mahirapan itong magbigay ng malaking epekto. Sinabi ko na mas bagay sa iyo ang pisikal na pagsasanay. Imbis na sayangin ang oras sa espiritual na pagsasanay. Mas mabuti pang mag-focus ka sa pisikal. Matanda. Ang talento mo sa pisikal na pagsasanay ay hindi nagpapahuli kay Mengjing. Kung magtutuon ka sa pisikal na aspeto, baka bago ka pa mag-20 ay maabot mo na ang antas ng isang mandirigma. Sa oras na iyon, malalaman ng buong Heifeng ang pangalan mo. Gusto ko ng mas maraming alas. Pinapapunta ka ng general sa tanggapan ng general. May pulong na kailangan mong daluhan. Ang general at ako ay naghahanda na i-promote ka bilang kapitan ng batalyon. Pero may ilang tao na hindi sang-ayon. Normal lang na hindi sang-ayon. Bata pa ako. At hindi ako taga Lianshan. Kaya makatwira na hindi sila kampante. Mukhang naiintindihan mo naman. Wala akong interes sa kapangyarihan. Kung gusto nila, pwede rin ibigay sa kanila. Hindi ito kapangyarihan. Ito ay mga resources. Kailangan mong umupo sa posisyon ng kapitan. Pagkatapos ng digmaan, mas karapat-dapat kang humingi ng gantimpala mula sa Blackwind County. Hindi ako sang-ayon.
Hayaan ang isang batang walang balbas na maging kapitan. Bakit naman, kung si Miss Meng Jing, ayos lang. Sino ba itong Jiang Ping'an? Hindi naman siya taga-Lianshan. Siya pa ang magdadala ng tropa. Gusto ko ang posisyon ng kapitan. Sino ang mauuna? Ang yabang ng batang ito. Ako si Yang Ho. Basta't matalo mo ako, aalis ako sa kompetisyon. Laban tayo sa bakuran. Hanggang doon lang. Bata, hindi lahat ay maaaring umupo sa posisyong ito. Naiintindihan ko. Nasaan ang iyong espada? Hindi ko ito gagamitin ngayon. Gagamitin ng batang ito ang espiritual na pagsasanay. Simulan. Teknik ng pader ng lupa. Teknik ng bola ng apoy. Hakbang ng mabilis na hangin. Batang lalaki, bakit ka tumatakbo? Lalaki ka ba? General, mandaraya siya. Walang patas na laban sa digmaan. Ayoko na maging kapitan. Laging tinatamaan ng apoy, hindi mo man lang sila matamaan. Paano ka pa mananalo niyan? Masyado kang mainitan ng ulo. Hindi ka pwedeng maging kapitan. Yelin, ikaw na, turuan mo nga itong batang ito. Masama ang swerte mo. Hindi ka mahahabol ni Yang Ho. Pero ako, mabilis akong maglakad. Napakabilis ni Yelin. Halos walang makakahabol sa kanya sa parehong antas. Jiang Ping'an, kung magpapabaya ka, talagang matatalo ka. Okay lang kung matalo. Si Yelin naman ang kandidato para sa kapitan ng grupo. Gusto ko ng mas magagandang mapagkukunan. At gusto ko ring maging mas malakas. Kaya kailangan ko ang posisyong ito. Kailangan kong gumamit ng espada. Sayang, walang silbi. Pagkatapos magsimula ang laban, baka hindi mo makita ang aking espada. Simulan. Anong nangyayari? Natalo si Yelin. Paano nangyari yon ng ganoon kabilis? Hindi, mayroon pang Shendao. Pinagsama niya ang kutsilyo at Shendao. Isang buwan. Nakuha niya ang pangalawang antas ng Shendao technique sa isang iglap lang. Nakita ko ang kanyang ilusyon na espada. At nasangga ko ang totoong espada. Sa isang iglap, parang sapot ng gagamba ang mga alon ng panginginig. Mabilis na kumalat mula sa punto ng kontak hanggang sa buong talon ng espada. Ngunit sa susunod na sandali, isang puwersa ng panginginig ang nagmula sa espada. Biglang nangalay ang braso. Nabitawan ng mahabang espada. Nabitawan ni Chang Zhao. Talo na tayo. Kung ito'y labanan. Ako'y bagsak na. Panalo ka. Binabati kita. Salamat. Sumusuko kami. Natalo na si Yelin. Mapapahiya lang din tayo kung aakyat tayo. Sige, simula ngayon. Si Jiang Ping'an na ang magiging kapitan. Mas komportable pa rin ang mag-ensayo kaysa mag-meeting. Pero para sa mga resources, para sa mas mabuting pag-unlad ng ating kakayahan, kailangan kong manatili sa posisyong ito. Noong nakaraan, ako'y naging pabaya. Ngayon, siguradong tatalunin kita. Ikaw ang sinasabi ni Xiao Jing na si Jiang Ping'an. Si Yang Jun, umalis ka na. Wala kang kinalaman dito. Paano walang kinalaman? Gusto ko si Xiao Jing. Ang kinaiinisan ni Xiao Jing ay kinaiinisan ko rin. Pwede bang huwag kang maging bata? Peste ka. Pinapalungkot mo si Xiao Jing. Kailangan kitang patumbahin ngayon. Mas malakas ang fireball mo kaysa sa akin. Sa parehong antas ng espiritual na pagsasanay, mahina ako. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon na magmakaawa sa akin. At humingi ng tawad kay Xiao Jing. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ngayon. Kung ano ang tunay na henyo ng apoy. Si Yang Jun, pwede bang huwag mong agawin ang laban ko? Hindi ko alam kung bakit. Palagi kong nararamdaman na hindi ako bagay sa mga kasing edad ko, parang hindi ako nababagay. Pwede mo ba akong turuan ng fireball spell? Si Yang Jun, umalis ka sa harap ko. Gusto kong ako mismo ang tumapos sa kalaban ko. Jiang Ping'an, bunutin ang espada. Ayoko. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Kalasag ng espiritu. Swerte naman. 3 target ng gantimpala ang natagpuan. Huwag nang mag-aksaya ng oras, tapusin na agad.
Teknik ng Tiansha. Assassin ng Tiansha Pavilion. Henyo. Patay lang naman. Hindi ba ikaw ay nasa ikalimang antas ng pagsasanay ng Chi? Ngayon ay nasa ika-6 na antas ng Chi. Nakakatakot ang mundo sa labas. Gusto kong umuwi. Ano na ba talaga ang iyong antas ngayon? Ika-6 na antas ng pagsasanay ng Chi. Ang hirap naman. Walang imbakan ng mga assassin ng Tiansha Pavilion. Mukhang tama ang impormasyon. Ang mga assassin na ito ay tiyak na para sa akin. Bago mamatay, sinabi nila ang dati kong kapangyarihan, ang taong nagpadala ng mga killer. Hindi na kailangang hulaan, si Shu Tao. Ang ama ni Shu Hao. Shu Tao. Mga 1 o 2 buwan pa. Palagi kong naaalala ang utang mo. Ano ba tingin mo sa akin? Isang utusan. Jiang Pingan, maghintay ka lang. Kung hindi lang dahil sa babala ng kanang mata ko. Hindi ko sigurado kung maliligtas ko si Meng Jing sa oras. Kung hindi dahil sa pagharang nito sa espiritual na presyon ng Tian Shaju, hindi sana ako nanalo ng ganito kadali. Saan ba talaga nanggaling ang Blood Soul Pearl na ito? Bakit pagkatapos kong mag-fuse dito? Parang buhay pa rin ito. Ang Tian Shaju ay gumagamit ng masamang enerhiya para sutulan ang kalaban. Mas maraming pinapatay, mas mabigat ang malas. Ito ba ay isang demonyong kasanayan? Ang paraan ng pagsasanay ay simple ngunit masama. Sa labanan, kahit isang saglit na pagkalito ng kalaban, ay maaaring magbago ng buhay at kamatayan. Hindi ako papatay ng inosente para sa pagsasanay. Ngunit kung ang kasanayang ito ay magagamit upang baliktaran ng takot ng kalaban. Kung ganoon, sulit itong pag-aralan. Lahat ng paraan para mabuhay ay hindi dapat palampasin. Tian Shage, nasaktan ka ba? Ayos lang ako, si Jiang Pingan ang nagligtas sa akin. Hindi pinansin ang Tian Shaju. Isang beses lang, 4 na mataas na antas na assassin ang nalutas. Ang nakakainis na si Jiang Pingan ay napakahusay pala. Magaling ang talento ni Pingan. Bakit hindi kita ipakasal sa kanya, anak? Sino ang gustong magpakasal sa kanya? Bata pa ako, ayoko pang magpakasal. Sige, pag-usapan na lang natin sa hinaharap pero dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Sa talento ni Pingan. Sa hinaharap, maraming babae ang magugustuhan siya. Anong pakialam ko kung sino ang gusto niya? Mag-insayo na ako ng espada, kailangan kong talunin siya. Shu Tao, nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ng anak ko. Sa taglamig na ito, tiyak na makukuha ko. Ang bayan ng Shui. Maaaring 2 Chi 6 na antas. 4 na mga assassin ng Tiansha Pavilion. Paano posible na lahat sila ay patay? Sabi ng Tiansha Pavilion na ganoon nga. Sinabi rin nila na mali ang impormasyong ibinigay ng general. Na nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Binawasan ng deposito. Kung kailangan pang ipagpatuloy ang pagpatay. Kailangan taasan ang pabuya. Hindi nagbibiro ang Tian Shage sa kanilang reputasyon. Ibig sabihin, lumakas na naman si Jiang Pingan. Sa loob ng 3 buwan. Kaya na niyang pumatay ng 7 antas na mamamatay tao, dagdagan ang bayad, walang kwenta. Malapit na ang taglamig. Sa oras na yon, sa labanan natin siya tatapusin. Kumusta ang ani? Hindi ayon sa inaasahan. Maraming magsasaka ang wala ng pagkain. Kakatapos lang ng ani. Paano sila mawawalan ng pagkain? Ibigay mo sa akin. Dagdagan ang koleksyon ng ani. Dahil sa koleksyon ng ani, maraming magsasaka ang nagsimula ng mag-alsa. Mag-alsa. Supil. Ang mga mapangahas na tao ay naglakas loob na lumaban sa hukbo. Oo. Gusto ko lang subukan ng Tian Shaju. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Nang magsimula ang pamamaraan, nagkaroon ng pag-alon sa kanang mata. Lumabas ang mga kakaibang pangyayari.
Ang mas kakaiba pa. Maraming tao sa loob. Hindi ko naman sila pinatay. Baka ang masamang enerhiya ay iniwan ng orihinal na may-ari ng Blood Soul Pearl. Ang Heavenly Fiend ay hindi gaanong kumokonsumo ng spiritual energy. Ngunit kumokonsumo ito ng mental energy. Gusto kong subukan kung gaano ito kalakas. Pero wala dito si Senior. Kailangan kong maghanap ng ibang target. Lalabas ako para maglakad. Tingnan ko kung may mga assassin. Nakakainis, hindi na naman nahuli. Ang bilis tumakbo ng hayop na yon. Anong klaseng halimaw ang hayop na yon? Hindi ko pa yon nakikita. Mukhang gwapo pa naman. Hindi pa nahuhuli ang halimaw. Hindi pa. Ang bilis talaga ng hayop na yon. Kahit si Kapitan Yelin ay hindi siya nahabol. Saang direksyon siya tumakbo? Sa may hangganan. Natakot kami na makasalubong ang mga sundalo ng Shui County, kaya hindi na namin siya hinabol. Pupunta ako para tingnan. Huwag na, Jiang Xiao. Hindi mo siya mahahabol. Masyadong maingat ang taong iyon. Tumakbo agad nang makita ang anino. Pumunta lang ako para tingnan. Ang gusto ko talagang subukan ay ang Tianxia technique. Hindi ko mahanap ang halimaw na iyon. Pwede ring subukan sa ibang halimaw. Bakit siya lumabas ng ganito ka-late? Bumibili rin kaya siya ng matamis ng patago. Hindi tama. Hindi kaya pupunta siya para makipagkita sa isang diwata, bilang isang sundalo. Anong klaseng asal ang pakikipagkita sa diwata sa gabi? Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niya. Hindi ito mahika. Ito ay kakayahan ng Blood Soul Pearl. Ang kanang mata ay kayang magbigay babala sa panganib. Pagkontrol ng bagay, pagpapalakas ng Tianxia Ju. Pagpapahusay ng paningin, baka may iba pang kakayahan na hindi pa natutuklasan. May halimaw. Tamang-tama para subukan ng Tianxia Ju. Hindi ba't lihim na pagtatagpo? Pagsasanay ito. Bakit may ganitong kagandang halimaw sa mundo? 5 antas ng pagsasanay ng enerhiya. Ang kanang mata ay kaya ring makita ang antas ng mga nilalang. Napakahalaga ng kakayahang ito. Mahirap matukoy ang lakas ng halimaw at ng mga tagasanay kung hindi sila nagpapalabas ng enerhiya. Pero ang kanang mata ay direktang nakikita ang paggalaw ng enerhiya sa hinaharap kapag nakatagpo ng kalaban, kaya ako nang matukoy kung kaya ko bang lumaban. Para na rin akong nagkaroon ng dagdag na buhay. Langit na sumpa, langit na sumpa. Ilang tao na ba ang napatay niya? 4 na assassin sa umaga. Hindi sila kasing nakakatakot ng kanyang presensya. Maganda. Malakas at mabilis pa. Sumuko sa akin. Magpasakop ka sa akin. Gusto ko rin ang halimaw na ito. Ito. Napakaganda. Bumaba ka, delikado. Huwag. Ibenta mo sa akin pagkatapos mo itong masakop. Ang bilis nito, halos kasing bilis ng tatay ko. Posible bang may ipinanganak na halimaw na espiritu? Nasa ika-5 antas pa lang ng pagsasanay ng enerhiya. Imposible. Paano magiging ganito kabilis ang isang hayop na nasa ika-5 antas ng pagsasanay ng enerhiya? Kung ganito kabilis ang paglaki sa ika-5 antas ng pagsasanay ng enerhiya, ano pa kaya sa susunod? Kung mapapasunod natin ito, mas mabilis pa tayong makakatakas kaysa sa tao. Sobrang bagay ito sa pangalan ko. Kapayapaan. Buhay lang ang may kinabukasan. May bangin sa harap. Bilis, tumalon ka. Gusto nitong bumangga sa bundok. Hindi tama. Hindi basta-basta naghahanap ng kamatayan ng ganitong nilalang. Jiang Pingan, ikaw na tanga. Kung masaktan ako, ikaw ang mag-aalaga sa akin habang buhay. Umakyat siya sa bangin.
Lao Jiao, may dumaan ba kanina? Wala. Lasing ka na. Jiang Ping'an, parang napunta tayo sa bayan ng Pingshui. Kailangan nating makuha ang halimaw na ito. Tigang na kahoy, hindi ka makakahanap ng asawa sa buong buhay mo. General, may problema. Ilang beses ko nang sinabi. Magpakahinahon ka sa harap ng problema. Nagmamadali. Anong klaseng asal yan? Nawawala ang dalaga. Ano? Saan siya nagpunta? Nawawala rin si Kapitan Jiang. Sige. Huwag na silang hanapin. Mga kabataan nga naman. Sa gabi, laging may oras na nawawala. Umuwi ka na. Baka mapagod ito sa pagpapanggap. Pag binitawan, tumatakbo na naman. Sa bilis nito, hindi mo mahahabol. Paano kung gawin kong kabayo? Sumunod ka sa akin. Bibigyan kita ng isang chi gathering pill araw-araw. Chi gathering pill. Ang binibigay mo ay chi gathering pill. Nababaliw ka na ba? 2, 3, 4. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Ang ganitong uri ng kakaibang halimaw ay mayabang, hindi ito karaniwang halimaw. Hindi ito madaling mabibili ng mga gamot. 5 chi gathering pills. Kung hindi pwede, hayaan na lang. Nasaan ang iyong pagmamataas? Nasaan ang iyong dignidad? Deal. Pumayag na. Pero marami kang Juchidan, kaya mo bang alagaan? 5 piraso sa isang araw, kahit ang general ay manghihinayang. Talagang meron ka. Sabihin ko na ang pangit na katotohanan. Bibigyan kita ng mga resources. Ikaw ang magiging alaga ko. Kapag hindi na kita mabigyan ng resources, pwede kang umalis. Pero kung kumain ka ng aking gamot at tumakas ka, hindi ako magdadalawang isip. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ka. Magpanggap ka munang kabayo. Simula ngayon. Ikaw si Xiaobai. Ang casual na pangalan. Simple ang pangalan, madaling alagaan. Mas mabuti pang ibenta mo ito. Siguradong makakakuha ka ng maraming resources mula sa ganitong kakaibang hayop. Hindi ko ibebenta ang bagay na pangligtas buhay. Talagang masasama ang mga lalaki. Hintayin mo lang, talagang matatalo kita balang araw. Ako ay pang 10 sa ranggo ng pagpili ng mga henyo sa Hafen County. Makakakuha pa ako ng mas maraming gantimpala. Sa oras na yon, tiyak na maaabot ko ang iyong antas. Kailangan na nating umuwi. Kapag hindi maingay, parang si Huniang, napakabait. Xiaobai, tara na. Xiaobai, alam mo ba ang daan pauwi? Hindi ko alam ang daan. Tumakbo ka ng 1 oras. Mabilis ka. Pero parang hindi ka matalino. Kung may bukid dito, dapat may baryo rin. Nakikiusap ako sa inyo. Ito na talaga ang huling pagkain namin. Hindi na kayang tiisin ng bata ang gutom. Kung wala itong pagkain, hindi kami makakalampas ng taglamig. Wala akong pakialam kung makaraos kayo sa taglamig. Kung hindi kayo magbigay ng ani, huwag na kayong mabuhay. Kayong mga hayop. Kinuha nyo na lahat ng ani ngayong taon. Hindi pa ba sapat? Walang daan para mabuhay kami. Kung ganon, huwag na kayong mabuhay. Rebelde. Labanan natin sila. Wala na tayong kawala. Tanga. Mga magsasaka lang ng ahas pang lumaban, mga sundalo.
Hulihin ang mga lalaki, dalhin ang mga babae, parang eksena sa nayo ng dahe. Pagod sa buong taon. Ninakaw ang pagkain. Bumagsak ang mga mahal sa buhay. Umiiyak ang mga bata. Walang pinagkaiba ang mga sundalo at mga bandido. Dapat kayong mamatay. Saan galing ang batang ito? Ang lakas ng loob mong galawin ng mga sundalo. Bumaba ka agad sa kabayo. Iwanan mo ang kabayo na ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Papatayin ang buong pamilya ko. Pinatay niyo na sila. Kayong lahat ay nagkukunwaring mga sundalo. Pero gumagawa ng gawain ng mga tulisan. Lahat sila dapat mamatay. Kapitan, mukhang siya yung tao.